Welcome to my mini vlog! Hello guys! Meron na nga pala akong estudyante. Nursery siya ngayong taon. At ito yung eksena namin tuwing umaga. Hindi ko na nga pala na video yung pagpe-prepare ng baon ng aking baby. Ang klase nga pala nila ay Monday to Friday. Meron silang 1.5 hour lang sa klase. Saglit lang yung class nila kaya hinihintay ko na lang siya dun sa labas. Sabay na kaming umuuwi. Yung layo nga pala nung school niya mula sa bahay namin, mga 10 minutes away pagka nakasasakyan ka. Pero kapag lakad siguro mga abutin kang 25 minutes. Ito yung everyday life namin. Na-enjoy ko yung hatid sundo era bilang first time mom. Magpo-foreign lang nga pala yung baby ko kaya in-enroll ko na siya sa daycare dito sa barangay namin. Nagpaka-practical lang ako guys kasi maganda naman yung daycare nila. Mukha lang masikip pero okay naman dun, naka-aircon din. Tsaka hindi naman ganun karami yung bata. Marami lang yung parents kaya nagmukhang maliit yung room. Tsaka nakakatuwa yung baby ko kasi hindi siya nag-iiyak-iyak sa room. Kasi sa 3 weeks naming pumapasok guys, nakita ko na yung improvement ng anak ko. Marunong na siya makipag-cooperate sa teacher niya. Tsaka makipag-socialize sa mga kapwa bata niya. Tapos sumusunod na rin siya sa instruction ng assistant teacher, ng mga classmate niya. Nasanay na rin siya sa routine namin tuwing umaga. Hindi na ako nahihirapan gisingin siya kasi every 5 a.m. nagigising na siya. Tapos dapat nagpe-prepare na kami ng baon niya, ng mga kailangan sa school. After namin umuwi, pumunta kami sa aso ng kapitbahay namin. Kasi yung kapitbahay namin lagi silang wala. Ayan, pinapakain namin. Kawawa kasi. At saka tong anak ko mahilig talaga sa animals. Feeling ko nga nagpapalaki ako ng little lance eh. Joke lang. Pero totoo guys, mahilig talaga to sa animals. Mahilig yan mag ng mga aso, pusa, basta mga animals. Alam mo, every year nasa zoo kami. Dinagala namin siya dun kasi natutuwa yan sa mga animals. Yung request niya nga sa birthday niya, pumunta daw kami ng Ocean Park kasi gusto niya makakita ng shark. Malapit na yon kaya eto nagpe-prepare na kami papuntang Ocean Park. Hapon na nga pala nito guys, kaya lumabas kami. Naghahanap din siya ng sopas. Kaya naisip ko mag-sopas na lang kami for dinner. Bago kami mamalengke, lumakad-lakad muna kami dun sa may palayan. Kasi dito sa may malapit sa subdivision, meron ditong palayan banda. Nakaka-relax doon kapag nakaupo ka lang sa isang tabi. Mahangin, kahit walang masyadong puno. Ang ganda nung paligid, green. Itong lugar namin guys, para siyang pinaghalong city tapos probinsya. Kasi pagka nandito ka sa bandang to, parang nasa probinsya ka, makikita mo yung palayan. Pero kapag nandito ka naman sa may subdivision dito, para ka nang nasa parang itsura niya parang Pasig lang din. Tapos eto, pumunta kami dito sa palayan kasi favorite dito ng anak ko pumunta every umaga or hapon. Nagdadala kami diyan ng pagkain. Pero di kami nagtatapon ng basura. Marami rin kasi dito guys, nagpipiknik. Tapos yung mga basura nila, tinatapon lang nila sa tabi-tabi. Syempre, nakakahiya. Dapat, pagka kumain ka, dapat dinadala mo yung basura mo pa uwi. Tapos yan, may naabutan nga pala kami mga kabataan nanguhuli ng palaka. Ganito pala yung itsura ng palakang bukid, no? Sabi nila, binebenta daw nila yan, 250 to 300 per kilo. Tapos pwede nang linisin or pwedeng ganon, kayo na yung maglinis. Ang ganda talaga sa part na to, hindi nakakasawa. Lagi kami ditong pumupunta. Tingnan nyo to guys, yan. Meron ng mga subdivision doon banda sa dulo. Tapos yung paligid, palayan pa yan. Dati hanggang dun ata yung palayan eh. Nung bagong lipat kami dito, yung side na yan, hindi pa siya sakop ng mga pabahay. Ayan, dapat ngayong month na to may nagtatanim na ng palay. Maganda na dapat yung palayan na yan. Kaso nga lang, ang init kasi kaya yung mga farmer hindi pa sila nakakapagtanim. Kasi tuyong-tuyo pa yung mga lupa. Pumunta na nga pala kami dito sa mini Talipapanong subdivision. Ito, ayan yung mga tinda nila. Bumili lang pala ako ng repolyo tsaka ng nor cubes. Ano pa? Yan lang. Kasi may iba naman akong gulay sa bahay. Tsaka chicken. May stocks na. Ayun lang, repolyo. Ito guys, pababa. Pababa sa amin. Yung bahay namin nasa gitna eh.
ayun, yung dulo, ano namin yan, kapitbahay. Pero mga pusa yung nakatira doon. Tapos may nakatira din sa likod namin, mga malayo. Tapos may nakatira din sa harap namin, medyo malayo din. Kaya kahit mag-ingay ka, walang magrereklamo dito. Sa ngayon guys, madamo dito kasi nga umuulan tapos iinit, parang nadidiligan yung mga damo. Pero kapag tig-init or mga bumababa yung mga damo, tapos ang ganda na ng paligid dito. Ito na yung sopas ko. Medyo kulang sa ingredients. Pero pwede na, kami lang naman yung kakain. Ilan lang kami kakain dito sa bahay. Yung anak ko, tapos ako, tapos yung asawa ko. Yan. Madali ang luto lang din to kasi nagugutom na nga daw din yung bata. Tsaka guys, kung mapapansin nyo, marami yung niluto kong sopas kasi pang hanggang bukas namin yan. Yung anak ko kasi, naghahanap yan ng almusal. Dito walang nagtitinda masyado ng almusal. Pag nagluluto sila dito, parang diretso lunch na, ganun. Tsaka guys, pagpasensya nyo na yung mga pinaglulutuan ko kasi hindi pa ganun kagandahan. Syempre, pa lang naman kami, nag-uumpisa sa pagiging bukod ira namin. Pero kahit luma yan at di kagandahan, alam mo, okay lang, kontento kami kasi nakakakain naman kami 3 times a day. Tapos parang alam mo yun, simple lang ng buhay dito sa amin sa bukid. Ang tahimik, ang saya lang ng buhay kasi parang living in a simple era ka lang. Hindi mo na kailangan makipagpaligsahan. Basta masaya mabuhay ng simple lang. Yung hindi ka natitingin sa mga, hindi mo na kailangan tumingin sa iba para i-compare yung buhay mo. Yun lang. Thank you for watching.